16 years after nung father nung panganay mo, nag-reach out siya sa'yo. Naghingi siya ng sorry. Buti pa ngayon, naghingi ng sorry. Si Churrut Bumblebee, never. Kahit nung nagsasama pa kami, hindi nag-sorry sa akin yan. Paano kung mag-sorry si Bumblebee mo? Huwag siya sa akin mag-sorry. Doon siya sa anak niya. Kasi hindi niya nagampanan yung pagiging amay. Wala siyang ininvest na emosyon sa bata. Kaya minsan, di ba, tatawagin ka ng mga bitter, di ka pa rin makamove on. Hindi nyo kasi alam kung ano yung nangyayari. Bakit dumating sa point na nasira whatever samahan you had? Pera. Pinakamatinding kontrobersiya na naranasan mo, yung ex mo. Paano mo nag-get over yon? Wala namang pinakamasakit na nangyari sa akin nung namatayan ako ng anak eh. Kaya kahit anong ibato nyo sa akin, wala namang masasakit doon bilang ina. Totoo. Wala na. Siguro, yun na talaga yung pinakamasakit. Namatay siya na wala ako sa tabi niya. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa po ito actually sa pinakakahintay-hintay ko. Isang sikat na singer, actress, comedian, TV host, and businesswoman. Ang nag-iisang Pokwang! Nakakaloka actress. Kaya lahat. Sa madaling salita, siya po ay pagod. Ay, naku po. Maraming salamat, Tita Aster. At ako'y naimbitahan. Finally, natuloy tayo dito sa TikTok. Ang gusto ko munang simulan natin, yung pagkabata mo. It was 1972, Year of the Rat, Water Rat. Oo. Pinanganak ako sa Pasig, sa Bagong Ilog. Akala ko sa Iloilo, hindi... Ang mga kamag-anak ko, ang tatay ko, from Iloilo, may mga cousins, lahat ng mga Ilonggo. Ako sa Pasig ako pinanganak. 1980, lumipat kami ng Antipolo. Hanggang ngayon, Antipolo kami. I was 8 years old. Yung lumang yung bahay, ikaw nang nagpaayos? Or is it still the same Sa location? Hinulugan Taktak kami. Ay, I know the place. Yes. May bahay kami doon nung maliliit kami na medyo napaayos na. Dati kasi kapit kamay ang mga anay doon. So, pag umabsent yung isang anay, giba yung bahay. So, nung nag-Japan ako, at sa tulong din ng iba kong kapatid, kahit papano, naging pader na siya. Na dati unti-unti mo na pagawa. Unti-unti, nasa pagtutulungan namin mga magkakapatid din. Doon talaga, Tita Aster, yung buhay namin sa Antipolo, makulay talaga yan. Bigyan lahat ng hirap. Naging batang simbahan ako, naging batang patio. Kumbaga, doon sa simbahan ng Antipolo, doon ako nagtinda ng mga sampaghita, suman, kasoy, kandila. Tapos naglilinis ako ng mga jeep, ng mga nag-excursion na pupunta ng Hinulugan Taktak. Yes, diba? yes. Oh. Ay, babantayan ko po yung jeep nyo. O sige, habang kumakain sila ron sa Hinulugan Taktak, tapos bigyan kaming pera, or minsan yung mga food na natitira, bibigay sa amin. Ganon ang buhay namin sa Antipolo. Kukonti kayo magkakapatid. 12 lang. Yung nanay ko kasi pag nadighayan, buntis. Ewan ko ba, nanay ko rin naman talaga, oh. Mahakbangan eh. 12 kami, tita. Pera pa yung kasi nakulan siya ng mga, siguro mga 4 na beses siya nakulan. Wow! Pang-7 ka. Pang, Doon sa buhay. Sa buhay, pang siyam. Siyempre, ang dami nyo. Kumbaga, napakahirap nun pag walang stable na income ang parents mo. Ang nanay ko ay isang mananahi. Okay. Tumatanggap siya ng mga patahi sa bahay, ganyan. O, alam mo na, hindi sapat. Yes. Diba? Yes. Magkano lang. Si tatay ko naman, naging kusinero. Sous chef ba? O, Yun. sa Manila Chronicle nung araw. Naging ano siya dyan, cook, ayan. Tapos, may nag-alok sa kanya ng seaman, pagiging seaman. Si Pudrix, nag-resign. Oh my God. Medyo may edad-edad na siya nun. Peke Nancy, peke yung anuhan niya, so hindi siya natuloy. Okay. Wala, so medyo may edad-edad na yun. Hindi na siya naghanap ng trabaho. I don't know, anong nangyari. Kaya nung mga bata kami, kanya-kanya na lang kaming kayod sa buhay. At the age of 7, nag-iigib ako ng tubig para sa mga kapitbahay. Alam mo yun, para may pambaong ka. Abot-abot ako ng mga piso-piso, ganyan. Yung iniigiban namin, balon, Tita Aster, balon. Aakyat ka pa doon, aahong ka pa. Alam mo naman ang Antipolo, di ba, mabundok. Meron akong kapitbahay noon, Ate Birot. Nung buntis yan, syempre buntis, di pwedeng mag-igib-igib, di ba?
Tuwing umaga, pag-iigib ko siya, ganyan. Tapos ako magtatapon ng basura niya, gano'n. Hanggang sa nakakapag-ano-ano kami ng pambaon. Nagtitinda na kami sa Antipolo, simbahan ng Antipolo, suman, kasoy, kandila, sasabit ka sa jeep. Nakikita mo yan, di ba yung Yes, mga yes. sumasabit sa jeep na may mga dalang Hinahabol kandila. niyo pa. Tapos yung gaganon pa kami, magpapabless po kayo. Hanggang ngayon, meron pa sa Antipolo. So nawala ng trabaho ang tatay mo. Anong pinag-aabalahan niya? Ang baliktad, ang nanay ko nagtatrabaho, si tatay ang nasa bahay. So tulong-tulong na kayo magkakapatid. Oo. Pero there came a point na yung tatay mo na nalulung sa pag-inom? Si Pudrix, oo, kasi medyo maitsura si father eh. Mm-mm. So, tas, siyempre, nababarkada pala, inom, ganyan. Hanggang sa nagkasakit siya ng emphysema. At saka sigarilyo siguro. Yes, malakas din yun, mag-yossi. Emphysema kasi Oo, sa emphysema. sa lungs ang tama noon eh. 'Di ba? Liver naman yung pag-inom. You lost both your parents. Yes, Na- si Papa, na Tegibambam si Papa, 2001 yata, parang ganun. Tapos si Mama ko, 2020, kasagsagan ng pandemic because of dementia. Hindi naman siya nagka-COVID. Kasi nasa bahay lang eh. Oo. Oo. Nung time na yon, nagtatrabaho ako sa TV5 pa noon. Lumalabas ako, hindi ako makalapit kay Mama. Kasi, syempre, galing ako sa Dapat, labas. oo. Gaganon lang ako sa bintana. Kakaway lang akong ganon. Sa pintuan ng kwarto niya. Oo. Doon, hindi na niya ako nakikilala. Kasi, syempre, may dementia, di ba? Mm-mm. Nakaganon lang, malayo lang ang tingin. Then, 2020, October 10, wala na. Gumibap na si Madir. You were so close to your mother. Yes, di ba? oo. More than your father, di ba? Sobra. Oo, sobra. Lahat kami halos Ala- makananay talaga Oo. lahat. Kasi ang talagang ginapang talaga kayo ng Kita mother. namin kasi yung Oo. sakripisyo talaga Oo. niya. Oo. Yung mag-alaga ka ng 12. Sabi ko, grabe yung strength niya. Grabe yung tiis niya talaga. Kung pwede nga lang, patayuan ko nanay ko ng ng monumento talaga. Grabe yung nakikita ko yung tiyaga niya, yung hirap niya, yung lahat ng pagtitiis niya. At saka, you just could imagine, 12 kayo, yung pananahilang pinagkakakitaan niya. Yes. Paano nagkakasya yun? Yeah, kanya-kanya kaming diskarte. Yung mga mas nakakatanda sa akin, yung iba nagbote. Ako, madiskarte din ako nun. Mahilig ko, dumalaban pa ako ng mga dance contest, mga ganyan. Oo, dancer ka. Nakalimutan Yes. ko yun. Dancer ka nga rin pala. Oo. Diyos ko, naranasan ko pa, naglakad ako. Kasi nag-aral ako sa Pasig sa Rizal High. Tapos umuwi ako sa kapatid ko sa San Andres Bukid. Diyos ko, tita, nawalan ako ng baon, yung pamasahe ko, kinulang. Kasi biglang nagkaroon ng project sa school, biglaan. Ay, Diyos ko, yung pamasahe ko, eksakto lang. Ay, naranasan ko lakarin from Rizal High School Wow. to Guadalupe, Oo. ibabaw. Layo yun. Oo. Oo. Lalakad ako dyan sa Oo. EDSA, dilim na Pero naman, nung panahon na yun, hindi pa naman masyadong delikado. Oo, totoo. Pero syempre, naka-school uniform ka, medyo orkot kasi naglalakad ako na medyo madilim-dilim na. Sabi ko, kinulang yung pamasahe ko So from Guadalupe, ibabaw, doon ako sumakay ng San Andres Bukid. Wala akong pamasahe ko. Alam mo, ginawa ko, tita, kanya-kanyang diskarte talaga. Doon ako umupo sa dulo ng jeep. Para makababa ka. Sa dulong-dulo talaga ako ng jeep. Tapos, nung malapit na, doon ako bumaba sa Pasig Line. Nilakad ko na lang from Pasig Line to hanggang sa amin sa Andres Bukid. Malayo pa rin yun. Oo, ilang kilometro din yun. Total, isang diretso lang naman yun. Nilakad ko na lang yun. Kasi pagbaba ko, sabi ng driver, "Hoy, stoy! Di ka babayad, hoy!" May kasabay akong bumaba. Sabi ko, "Isoy, tawag ka." Lakad ako dire-diretso. Diyos ko talagang Oo. kanya-kanyang madiskarte sa buhay talaga. That was 1990 when you decided na mag-Japan. Tama? Yes, 1990. Tita, nasa kasagsagan ako ng pag-aaral di ko naman natapos yung high school ko kasi walang pera. Ako, mag-Japan na nga lang ako. Japan ako. At saka usong-uso that time. 17 ako. Dinaya ko lang edad ko. Sorry, kung gagawin, bawal yun Oo. Tsaka hindi, mas Oo. mahigpit na ngayon. Ngayon, mas mahigpit na. Madali na kayo mabubuking. Yes. Talagang, sabi, kasi sobrang gusto kong makatulong sa pamilya. Ano ba naman to? Sabi ko, pambaon, wala. Pamasahe, wala. Trabaho na lang. You finally left for Japan para Yeah. maging entertainer, di ba? Parang kasama ka sa dance group, di ba? Correct. Oo, Naging oo. choreographer din ako doon. Of course, dun mo sa Japan unang nakita ang First boyfriend ko yun. first boyfriend mo na napangasawa mo rin, di ba? Yung tatay ng anak ng Oo. lalaki. Oo. Siyempre, bata-bata ka. Yes. In love. Tapos nagkaroon kami ng anak na lalaki, yung anak ng lalaki si Shin. 94, naghiwalay kami. Tapos, bumiyahe ako ulit. Siyempre, again, umibig na naman lola mo. Mm-mm. Oo. And then, that's the time naman na 1996 naman ako nanganak
kay Maymay. Pero, di ba in between, nagpunta ka ng Abu Dhabi? Parang Yeah. naging, 1998, siguro nanganak ako kay May, 2 years old pa lang si Maymay nun. Doon medyo nagigpitan Japan. Nauso naman yung sa Middle East, yung sa Abu Dhabi, yan, tumatanggap sila ng mga entertainer, pero sobrang higpit doon ha, hindi ka makalabas talaga. Nandun na kami sa hotel, mag-show ka, tapos may sarili kaming, kumbaga may floor ng mga Pilipina lang, may floor ng mga Indian, so hindi kami basta-basta Hiwalay, nakakalabas. oo. Parang mag-6 na taon si Shin, yung 5, parang gano'n. 5. That's the time na na-diagnose siya na may brain tumor. Congenital. Trabaho ako nun sa Abu Dhabi. Siyempre, nung sinabi sa akin yun, para kami binagsakan ng ano. Kita nang bago ako umalis ng Pilipinas noon, papuntang Abu Dhabi, may nakikita na akong mga ano sa kanya. Sign. Na parang, sorry po sa mga kumakain, pagka nagbabamit siya, sirit. Tapos, lagi niyang nirereklamo, masakit. Akala ko naman yun, baka mamaya kapapanood ng TV o ano. Tapos, pinuna ko yung lakad niya. Parang hindi niya na makontrol yung lakad. Parang yung lakad niya, yung patagilid na gano'n. Di, akala ko, ano lang yan. Tapos parang bumagsak na yung katawan ng bata. Nung nandun na ako sa Abu Dhabi, kasi panay-panay na nga daw ang sakit ng ulo. August, tumawag ako. Sabi ng nanay ko, Marieta, pa-check up namin siya kasi panay-panay na yung sakit ng ulo, nung ganyan. Bakit ba? Paano nyo nga, ma? Tignan nyo nga, bakit ganyan? Then, meron kaming doktor sa Antipolo, si Doktora Ako. Tinest ni Doktora. Sabi, ay, ipa-CT scan nyo. Ayaw magsalita ni Doktora muna. So, nung pina-CT scan, may nakitang tumor doon sa utak niya. Yung tumubo sa ilalim ng utak eh. So, malignant na siya. That was August, birthday ko. Nung una, sabi nila sa akin, may tatanggalan daw ng tubig kasi may hydrocephalus. Tapos September 23, tumawag sila sa akin. Sinabi nila na wala na, hindi na kinaya ng bata. Bumigay yung kanyang murang katawan na at the young age na maraming aparato, hindi na niya kinaya. Tita. Pero ang pinakamahirap sa parte mo, hindi ka nakauwi. Hindi ako nakauwi kasi may kontrata, tapos ayaw nila sagutin yung pamasahe ko. Kung gusto ko umuwi, ako magpo-provide ng plane ticket ko. Ang liit-liit na sweldo ko. Yung mga kaibigan ko dun sa Abu Dhabi, yung mga Pilipino doon, nagtulong-tulong sila. Nagbigay sila ng pera. Nag-ambag-ambag. Nag-ambag-ambag sila. Akala ko yung perang ibibigay nila sa akin, maipapagamot ko yung bata. Pero hindi. Naging na lang yun. Papalibing niya. Oo. Nakauwi ako December na. Pero napakahirap, no? Sobrang sakit talaga. Diba? Sobra talaga. Yung lang na-diagnose siya ng ganong ganong sakit. Wala ka sa tabi ng anak mo during the time na naghihirap siya hanggang sa nawala siya. Hinahanap hanggang sa inilibing correct. siya. Oo. Alam mo yung pag nasa ospital, hinahanap yung pangalan ko. Mama, andyan na ba? Mama ko na ba yan? Pag bumubukas na yung pintuan, mama ko na ba yan? Yung ganon yung sobrang sakit bilang nanay. Kaya ako naiintindihan ko din yung mga OFW na magulang natin, no? Na nalalayo sa mga anak. Tapos, nagpapakahirap ka dyan, nagsasakripisyo ka, then di mo alam, may mga nangyayari na palang dito. Kaya dapat talaga, lagi tayong kapit lang talaga. Dasal tayo. Sa kaligtasan ng mga bata, di ba? Kaligtasan ng pamilya natin, na may peace of mind tayo nagtatrabaho. 1998 yun, December, umuwi ako. Then that's the time I decide na ayoko na munang mag-OFW. Kasi sabi ko, ang hirap, dahil nag-iisa na lang si Maymay . Maliit pa si May, mga 2, magti-3, ganun. Sabi ko, anong gagawin ko? Sandali. Oo nga, choreographer ako. So, napakinabangan ko yung pagiging choreographer ko. So, during that time, nagko-choreograph ako sa mga studio na papuntang Japan. Tapos, mga kaibigan ko, galing Japan, umuwi. Gusto namin yung mga comedy bar. Dali mo nga kami doon. So, this was year 2000. May bagong bukas yung fan line sa Ross Boulevard. Dinala ko sila doon. Ang nakasalang nun si Eric Nicolas. Eto na nga. Alam mo naman, diba, pag pumasok ka ng comedy bar, Diyos ko, okrayin ka. Lumaban ako Kasi may naturalesa akong, So, nakipagbatuhan ako kay Eric Nicolas. Pa. So, tawan-tawa yung yung mga tao. Babae, bakla. Oo, tuwan-tuwa sila. Tapos, hanggang sa nilapitan ako ng floor manager doon. Ayan, kinuha yung number ko. Sabi, kailangan namin ng babae dito. Kasi, kulang yung babae. Alam niyo, pag comedy bar, karamihan, di ba, yung ating mga LGBT, di ba? So, bihira yung mga babae talaga na acting bakla. So, kinuha ko doon, tinry ko, kaya hanggang sa napunta ako ng music box.
Nagpa-contest ang ABS-CBN. Na si Eric Nicolas din ang Na si nag-recommend Eric Nicolas sa'yo. din nagbigay ng number ko Yes. dun sa talent coordinator ng Mm. ABS-CBN na Clown in a Million. Yes. Segment yon Ng Yes nung Yes Show. Yes Yes Show. Ako yung nag-grand champion. That was 2004. Magkano ang premium mo doon? 1 million. Oo. But, pagtatrabaho ko yun, kontrata sa Star Ah, Magic. okay. Talent Center pa noon. Hindi yung lump sum na binigay sa'yo. May nakuha akong cash, pero hindi buo. Ang maganda doon, tita, yung kontrata sa Oh, Star yeah. Magic. And the rest is history. Teka muna, may nakalimutan Oo. ka. Naging backup dancer ka pa ng Easy Dancing ng Oo, TV5. nag-easy dancing ako sa Oo. TV5. Yeah, Oo. 1997. Yes. Bago ka ng Kay Tita ABS Lynn Tamayo. Yun ang first entry point mo. Bago ako nag-comedy Bago bar. ka nag-comedy bar. Bago ka nag-sign up ng Correct. ABS. Oo. Yes. Bago ako nag-comedy bar, Oo. napunta muna ako sa mga pasayaw. Ayan, si Tita Lynn Tamayo, nag-under kami ni Tita Lynn. Galing mo ha, tandang-tanda. Hindi kaya ko nanay ko. Palagay ko nga. My God! Palagay ko, mas, Oo. mas marami pa akong alam sa'yo. Totoo. Oo, Ako na diba? nilimutan ko na. Kasi alam mo si Eric, very, ano sabi niya, tanungin mo si Pokwang Oo. kung paano siya napasok sa showbiz. At Si lagi ko Eric naman eh. din sinasabi sa mga Oo, interview ko oo, talaga. oo. Kasi ganito yan, ano? Pag nagdadasal ka, ay naiiyak ako. Pag nagdadasal ka, nakikita niyo yung pinagdadaanan mo. Meron siyang ginagamit na mga tao Oo, totoo. para ipahatid yung blessings. Totoo. Si Eric kasi nagbigay ng number doon sa talent coordinator ng ABS. Naghahanap sila ng contestant na babae. Ayoko pa nga pumunta ng tita kasi nahihiya ako. Sabi ko, hindi ako sanay pa nung na mga contest sa TV, di ba? Si Eric Nicolas yung naging way. Sabi ko pa, bakit mo binigay yung number ko doon sa ano? Hindi ako ayoko naman ganyang contest. Pinagalitan ko pa nga yun si Yes, Eric. yes. Hindi, wala nang mawawala, try mo. Sige na, try mo na. Sige na nga. Minsan talaga may mga kapwa tayo na gagamitin ka talaga ng God para ihatid yung blessings na para sa'yo. Kaya minsan si Eric nakakatawa yan pagka may mga issue sa akin, Oo, mga oo. Hoy, musta ka? Kaya mo ba? Ganyan. O, ganang hayaan mo lang, mga ganyan. Sabi nga niya, siya talagang nag-recommend. Nakita niya yung talent mo. Sabi niya, kakaiba to. Kaya siya, Alam mo bakit? Oo. Kasi nung nagbabatuhan kami, nung Oo. customer pa lang ako nun sa comedy bar sa Funline, naubusan sa akin yan. Oh. Tawan-tawa siya sa akin. Oh, talaga? Oo, meron kaming yung usapang walang katuturan, yung dugtong-dugtong na Oo. salita na hindi mo Yes. na pwedeng ulitin yung sinabi ko. O bakit? Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag dapat masusunog ang turon? Ayan, nag-iyakan tuloy mga pusa. Bakit? Kasalanan ko ba? Nakulot-kulot ang telepono? O ngayon, tignan mo yung kurtina. Di ba? Napudpud ang mga sinelas? Yung mga ganon, pabilisan. Oo. Tapos, di gano'n si Eric, ganyan. Nung doon siya bumigay nung sinabi kong, kasalanan ko ba? At bakit? Nabilang mo ba kung ilan ang butas ng Skyflakes? Yun na, hindi na niya kinaya, bumigay siya doon. Dinurog mga stort, kaya naplat ang gulong ng sasakyan. O ngayon, nag-iyakan ng mga pusa. Ganun. So yung mga tao, tawa ng tawa. Yung sabi ni Eric, sira ulo itong babaeng to. Yeah. And then, yun, lagi na niya ako sinasama. Hanggang sa sinasama na niya ako sa mga racket. Mag-host kami dun sa mga company shows, mga ganyan-ganyan, no? Tapos, hihintayin kita dun sa, SM North. Tagal-tagal mong dumating. Tirik na yung mata ko doon. Doon muna ako hintayin sa, kasi sa Bulacan yung, sa Pulilan, Bulacan. Hintayin muna ako, ang tagal-tagal ko nakatayo doon, Eric, di ba? Tapos, ang sagot niya? Late daw siya, pasensya na. Oo. Kotse mo pa ng pula. Dinti ka. Ang tagal-tagal ko naghihintay doon sa SM. Akala yata, pa-pick up ako doon. Oo. Yung buhok ko doon, tita, pudpud na pudpud. Oo. Sobrang pudpud. Akala talagang bading ako doon na naka-shorts ako na. Sabi ng tricycle driver, ganda ng legs ng bading mo. Kaya yung kanta ni Tuesday Vargas, yung babae po ako. Oo. Na timing na Oo. kakaano ko lang sa ABS-CBN Kasi noon. sign up, So, oo. kaya pagka lumalabas ako, yun yung tinutugtog. Pero alam mo, in fairness, nung nasa ABS ka, grabe. Karamihan kasi yung mga, parang nakapakete kayo eh. Wawawi. Oo, di ba lahat? Tapos naging co-host ka sa Wawawi, Wawawi, di ba? yes. Nag-guest ako, celebrity edition nung kanyang, ano ba yun, yung basta may pa-contest si Kuya Willie, pas puro artista naglalaro. Tawan-tawa siya sa akin. Mm. Oo, nanalo ako ng ng kitchen showcase. Okay. Ay, kitchen na lang po ang wala ako. Nanonood pala si Chocolate. Oo. My Oo, best friend delayed chocolate. Delayed Yes, chocolate. oo. Nanonood pala si Chocolate, tawan-tawa si Chocolate. Sabi Oo. ko, nanalo ka ng kitchen showcase, wala ka lang kitchen. Bakit? Sigarahe ko lalagay.
Paano mo na-discover na komedyana ka talaga? Hindi ko alam na ganun, may naturalesa na lang, lumabas lang talaga. Hindi, pero nung elementary ako, pag may mga okasyon sa school, may event, ganyan, di ako ma-attend kasi walang pera. Pero yung mga kaklase ko, sagot ka na namin, bala. Sabi ba sa grupo, lagi may isang, Yes. ako lagi yung clown. Ang clown na yan. Minsan nga, nag-iiyakan. Tapos biglang, uuwi na sa tawanan. Pag minasabi na ako, wala na. Meron ko isang interview kay Tito Boy. Ito yung kasagsagan ng namin ni ex. Umiyak talaga ako. Naramdaman ko na... na... mabanggit yung pangalan. Basta siya. Kasi 2026 ngayon, dapat daw puro bawal daw ang bad words. Hindi. Umiyak ako. Naramdaman ko, yung pilikmat ako, natatanggal. Oo. Tapos umiyak ako, tinanggal ko na lang yung pilikmat ako. Tawa ng tawa si Tito Boy sa akin. Kasi yung alam mo, seryoso yung usapan, tapos yung pilikmat ako na tanggal na, nandito na pala. Bakit? Ganun talaga. Mahina yung pandikit. Ito ang gusto ko naman malaman. Bakit Pokwang ang ginawang screen name mo? Nako, yung mga kaibigan ko na yan. Simula ako, ang OFW pa ako sa Japan. Diyan talaga yung nagsimula yan. Hanggang sa, nadala ko na kung saan-saan na. Hanggang sa comedy bar. Ayun, nadala na yan hanggang ngayon. Sino ang nagbigay sa iyo ng... mga bakla. Mga kaibigan ko, mga... Bakit Pokwang? Nakikita daw nila yung kilos ko. Parang ganun. Oo. Parang yung Pokwang kandirit. Marieta Tan Subong. Iyan po ang tunay niyang pangalan. Kaya layo, di ba, sa Pokwang? Naku, ayan. So, may konting... Papunta tayo sa birth certificate. Meron siyang konting talaga, chinita. Di ba? Kasi Tan ang kanyang mother. Di ba? Tan, ang kulay. Di ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Kanina actually Lucy pinasin ko Lou. agad. Di ba? Ang ganda. Lucy Lou. Nako, sa ibang bansa, pinag-aagawan niya. Lucy Luga. Kaya naman, actually, in fairness to you, ang beauty mo talaga pang foreigner. Exotic, no? Tamo naman, 2 Japanese nationals. At may naninligaw na ito na Briton. Ano nga pala ang nangyari sa'yo doon sa Briton? Dumugo ilong ko. Pero hindi, seryoso siya, ha? Ano yun? Show din namin nila Piolo yun. Yes. Sa Canada. Tapos, picture-picture, keme-keme, ganyan. Turista rin siya noon, nung araw na yun. Alam mo naman, buyo-buyo na itong mga grupo na to. Alam nila kasi single ako nung panahon na yun. Binubuyo-buyo nila, huy, ano to, single to, ganyan, chu-chu-chu. Tapos, nanood pa ng concert namin yun. Hindi ko rin in-entertain masyado, Tita Aster, kasi sa email kami nag-uusap, English naman ang English. Muntik na yan, wag na lang, sakit sa ulo. Bakit hindi mo sineryoso yun? Totoo lang nung panahon na yun kasi, Tita Aster, grabe talaga yung trabaho. I know. Kaliwat kanan. Ngayong buwan, nasa, kami, Europe. Tapos susunod, after ng 2 months, nasa US naman kami. Yung sobrang busy talaga. Right. So, hindi ko inaano yung love life mo. Hindi yung priority mo. Hindi, kasi gusto kong matapusin lahat yung trabahong At saka may goal ka. Head of the family ka na di ba pati? Nagpapaaral pa ako ng anak ko si Maymay, di ba? Tumutulong ka sa pamilya mo. Langganang may tato, Arinolang may takong. Right. Nagpunta nga kami sa Italy. Nag-show kami doon. Sinundan ako ng hold-upper pala. Hindi. Sinundan ako. Ano ba naman to? Tapos may dalang bulaklak. Akala ko nag-aalok ng bulaklak. No, I don't buy, No, this is for you. Di ba yun? Piri, this is for you. Ganyan. Tapos, tawan-tawa, kasama ko na si Frenchie D. Yes. Yung pala na... Noon. Ano na siya sa beauty, mesmerized na siya sa beauty mo. Yan, ganun. Hindi naman kami magkaintindihan. Oh. Hindi naman siya masyado marunong mag-English. It's a Thai. Diba? Tapos Italiano pa siya ng Italiano. Mali ko maintindihan. Fast forward, 2015, gumawa ka ng pelikula sa Amerika. Magbabalik po. Hindi. 2014. At 14 pala, 15 lang pinalabas. 2014, tumawag sa akin si Direk John D. Lazatian. Although nakagawa na ako sa kanya yung A Mother Story. Yes, maganda yun. Drama yun, no? Yes. Siya din director nun, 2011. 3 years after, sabi niya sa akin, Poki, gagawa pa tayo ng isa. Maganda to, tanggapin mo to, ganyan. Family ang kwento, ganyan. Edsa Woolworth. Yes. At sa Amerika pa sinut. Doon ulit sinuting. Ang kwento, kami ni Richie Chan, di ba, magkapatid kami, ganyan. Tapos meron kaming stepdad na puti, si Papa Steve. Sobrang mahal namin yung aming stepdad kasi mahal na mahal kami. Grabe. Parang And then si Churrut Bumblebee. Ang ganda ng pangalan, di ba? Si Churrut Bumblebee. Hindi talaga siya ang leading man ko. Si Lee O'Brien po, para maintindihan nyo. Yan. Okay. Meron talaga akong leading man nun, nakakasana. Biglang,
2 weeks before na darating ako, umatras kasi daw, hindi daw niya kaya mag-shooting ng 1 month ng araw-araw kasi may regular work siya. Oh. And meron siyang 4-year-old na daughter. Eh, syempre, nataranta yung John de la Satin. Sabi, oh my God! Bakit naman ngayon pa siya umatras? Eh, magdarating na artista ko. Kami. Bababa. So, itong si Papa Steve, yung gumanap na stepdad ko dun sa movie, inirekomenda. Si Lee yan, O'Brien. Nirekomenda niya si Churrot Bumblebee. Oh. Ayun, nilook test siya. Kaya, pasok naman siya ron sa karakter. Meant to be talaga yon, di ba? Meant to be na makarating sa akin yung biyaya na si Malia. Promo ng pelikula, ipapalabas dito. January 2015. 2015. Pero November 2014 pinalabas sa US and America lang. Oo. Tapos dinala rin dito. At dumating siya dito. Dumating siya dito. Oo, para diba? mag-promote Yes. ng movie. With the red carpet and Oo. everything on it. Yes. So, in other words, doon pa, wala pa yung attraction, kumbaga doon sa, nung nasa Amerika May kayo. mga kemi-kemi na rin na Oo, nagparamdam may mga, na. kumbaga sa may mga namumuong ulan. Diyos! Oo, tapos pero mas na-develop nung nandito na siya. Mm-mm. Pero he discovered na you were big here. O, di ba? Yan. Oo. Yun na nga sinasabi ko. Oo. Paano na-develop and deeper relationship? Yan, pag uwi niya, akala ko okay na. Ang ganda na lang. Nagpaparamdam siya, nagbi-video call kami. That was January 2015. February 7, tanda-tanda, nag-I love you na siya. Ganun pala yun, ano. Hanggang dito pala sila nag-I love you. Kahit may nangyayari na sa inyo, huwag kang umasa na kayo. So, kailangan talaga, marinig mo yung salitang, I love you. That's the official na kami. April 2015, pumunta dito yan. Sinurprise ako na, hindi naman surprise na, ha? Ikaw yan! Hindi ganun. Every time na mag-uusap kami, may ginaganon siyang papel. May ginaganon siya. Yun. Ano yun? Ginaganon. Yung pala, plane ticket. Oh. So, April of 2015, para mga 3 days before, darating siya, sabi niya, pupunta ako, ha? Darating ako. Yun. And the rest is history. Now we have Malia. Bakit dumating sa point na nasira whatever samahan you had? Pera. Oh. Ganun ka, no? Pera. Oo, di ba? Kita nyo gano'n kasama ang pera? Huwag natin sinasabing masama ang pera. Blessings yan eh. Nagdadasal nga tayo para magkaroon tayong pera. Magkapera, It's how yes. you handle fame and money. Misa kasi pagka sumusobra tayong sikat, nagkakaroon tayo ng maraming pera, nagbabago. Which is hindi dapat. Kung magbago ka man sana, for good. Oo. Hindi yung para sa ikakasira ng At saka pamilya. ang pera, pinaghihirapan. Correct. Oo. Nagdadasal nga tayo, di ba, Lord? Sana po more blessings. Ganyan. Tapos pag binigyan ka naman ng blessings, sisisihin mo na. Ako hindi ko sinisisi na dahil sa pera nagkasira kami. It's how we handle it. Pera ko yan eh, pinagpaguran ko yan, recipe ko yan. And siya lang ang pinag-manage ko. So hindi lang naging maganda yung paano na-handle. Ito yung poki na, ano? Yeah, yung Pokely. Oo. Sa kasagsagan ng pandemic, bawal lumabas. So, deliver ka, di ba? Nauso yung mga deliver. So, grabe talaga yung namin, yung demand nung dahil kasi mga tao nasa bahay, di ba? Tapos, pag pinopost ko sa social media, pak! Di ba? So, social media ang buhay natin, no? Dahil di tayo makalabas. Totoo. So, pag nag-post ako ng isang ganun, taranta na sila, ang daming order. Diba? Then pag weekend, meron akong roasted chicken, meron akong mga kalyos, ganyan. Pag weekend yun. Na ikaw lahat ang gumagawa. Ako lahat. Oo. Hanggang sa nagbabazar na kami, nung unti-unti nang pwede nang open na yung tao sa mga mall, di ba? Unti-unti, bumabalik na. Nagbabazar kami. Nakakamagkano kami sa isang bazar. Grabe. Siguro na-overwhelm siya. In the first place, hindi naman talaga siya negosyante. Hindi. Na-overwhelm siya sa pera na pumapasok. Oo. Sa Sayang kanya. kasi Oo. magaling pa naman siya mag-handle. Oo. Magaling siya Oo. dahil Oo. tapos siya ng commerce eh. Pero hindi nyo ito pinag-usapan o paano mo na-discover? Siguro dumating ako sa panahon na sabi ko, parang di ako ini-inform ano na yung nangyayari. So, it's my right to know. Kasi korporasyon nga tayo, Yes, di ba? yes. Kaya nga korporasyon eh. Yes, Di ba? yes. In fact, Hmm. hindi nga dapat ako nagtatanong, di ba? Oh, yes. Kung Oo, saan mo oo. dapat ina-update yung partner Hindi, mo. kahit nga casual conversation lang, over dinner or over Correct, lunch, oo. di ba? Oo. Oh, eto na tayo ha. Oo, Oh, ito. oo. Last Yes. month, itong nagastos natin, itong Oo, natira. oo, So, oo. pinasok sa bangko. Eto, Tiara, naglabas tayo ng ganito, kami. So, this month, ito. Di ba ganun yun? Oo, totoo yun. Oo. Oo. Lalo na, hindi lang mag-asawa ko, di ba? As partners. Oh. Oo. Then, dumating ako Mm. sa panahon na na-question ko na. And it's my right. Karapatan Galit talaga. siya. Sa tingin mo, niloloko kita. Here. Hindi, tsaka hindi lang yung tita. It's not about the negosyo lang. Yung, alam mo, yung nakita mo yung nagbago yung tao.
nagbago yung pakikitungo sa'yo. Kasi dati, di ba, pagka kakain tayo sabay, may lambing, parang nawawala na. O maganda nga, nakapokus tayo sa negosyo, maganda yun. Pero parang nawawala yung respeto. Mm-mm. Okay. Pag wala ng respeto, there's no reason to stay. Pinaka-importante kasi respeto. Pag yan ang nawala, domino effect yan eh. How Correct. was he naman as a father to Malia? Anong gusto mo? Emotionally, financially? Both. Okay, emotionally, wala. Oh my God. Oo. Financially, mas lalong wala. Oh, wow. Wow. Wala. Oo. Wala talaga. Ako lahat. Isang banda, maganda rin na rin yung wala siyang ininvest na emosyon sa bata. Kaya minsan, di ba, tatawagin ka ng mga bitter, di ka pa rin makamove on, bitter ka. Hindi nyo kasi alam kung ano yung nangyayari. Nakikita nyo lang sa social media, pero yung sa likod, ano talaga yung nangyayari, ano talaga yung nararamdaman ko. Bakit ako naging ganun? May reason tayo bakit tayo naging biglang nagbago. Kasi may mga tao na pinagbago tayo. Actually, he left dahil pinadeport mo siya April 2024. Yes. So, since then, kumusta ka na? Okay ako ngayon. Oo. Paano Okay ka ako. nakapag-move on? Kailangan, tita Yes. kasi as I've said, hindi nga nagbibigay ng sustento, wala ngang financial support. So sabi ko, okay. So talagang inako na lahat sa akin. Kumbaga, pinatong na lahat sa akin. So kailangan kong gumalaw. Kailangan kong kumilos. Kasi hindi naman pag-aaralin ng kapitbahay ko yung anak ko eh. Ikaw ba? Sino magpapaaral ng kapitbahay ko? Ikaw ang Hindi. kikilos din. Ako, lahat. Oo. So sabi ko, okay. Total, napadeport na. Yun naman talaga yung gusto ko. And dininig ng Diyos yun sa tulong ng mga kaibigan natin. Sabi ko, deported na. Okay, gaps. Let's go, let's move. Move. on, di ba? Yes, then binalik ko yung negosyo. Oo. Awa ng Diyos. Ang ganda ng negosyo. Iniba mo lang yung pangalan. Ito yung Mamangs, di ba? Mamang Puakwang's Gourmet. Oo. Ang ganda ng response ng tao. Ang ganda ng dating. Nakakapagbigay ako ng trabaho sa mga kapwa ko single mom. Nakakatuwa. In fact, ngayon, umalis ako sa bahay, may training sila no how to handle food products, ganyan. May training sila ngayon doon, tita. May training sila ngayon sa bahay. Kasi gusto ko na rin Oo, ma-export kakatuwa. yung Oo, products. Kasi ang dami na rin galing. Oo. nagre-request na madala ko abroad. At saka yung mga ano talaga, di ba, maraming mga Yes. parang mga Filipino groceries, Yes. and even restaurants sa ibang bansa. And Oo. without BFAD and FDA, di Yes, ka yes, makakapag... kailangan mo yun so, kailangan ko kumpletuhin yun. mo. Kompleto, lahat. Oo. Nananawagan po ako, FDA, BFAD, pakibilis-bilis naman po. Oo, so, pero nakapag-apply ka na. Oo, ang tagal Oo, na, tita. oo, Sobrang oo. tagal. Nagko-comply po kami sa mga regulasyon Mm-mm. ng tamang proseso. As a small business woman, nakikiusap po ako sa inyo. Please. It's welcome. Darating. Sana po, Oo. sana lang. Nakikiusap po ako, sana mapabilis na yung... Ang tagal na kasi, tita. Kasi dami ko pang gusto mabigyan ng trabaho. Kasi kung mapapa-expand ko pa yan, Yes. di ba? Mas marami ka Kailanganin mo ng Yes. komisari. And we're paying diba? tax naman po. Sumusunod. May resibo po kami, ganyan. Kompleto po kami talaga. Yun ang medyo problema Ang dito tagal sa na atin. eh. Oo, Sobrang diba? tagal na po. Hanggang ngayon, Yung red tape. Ayoko nga anihin yung mga ganyan eh. Lalo, kilala kang tao eh. Pagka pinasok ka, lalo ako maiipit dyan, di ba? Oo. Sabihin, dinaan mo lang sa Yes. which is, sumusunod tayo sa tamang proseso. Si May ba, tumutulong sa Yes, negosyo? siya yun. Pinangalan ko Nakatutok. na sa kanya yung negosyo ko. Wow. And yan yung maiiwan ko sa kanilang legacy ko eh. Di ba? Correct. Yan yung maiiwan ko sa inyo. Galing, Sa inyo oo. na yan eh. Di ba? Ako yung tagaluto, ako yung taga-suggest kung ano yung tamang lasa, kung ano yung gusto ng tao, ano yung gusto ng Pilipino. Sa akin yun lahat. At saka ang maganda, si May, nag-aral din siya ng culinary, Culinary, right? Oo. yeah. At sa ibang bansa pa. Dito siya sa Enderan, tapos sa Europe siya ang tawag doon? OJT. OJT, oo. Wow, no less, di ba? So, kumbaga nalilinya yung kurso niya Oo. doon sa Mo? negosyo. Nawala yung panganay mo. Ngayon naman, Angel ko yan. may angel ka na sa langit. Tapos ngayon, may bago kang angel. May apo pa ako. Oh, may apo ka na kay 5 May. years old. 5 years old Oo, na. lalaki Oo. din. Kapalit Oo. nung aking nawalang lalaki. Yun na nga eh. Diyos ko, mabiyaya ang buhay. Oo, di ba? Sobrang mabiyaya ang buhay. Oo. Kanina, actually, pinansin ko yon. Oo. Sabi ko, ibang ora mo. Kasi matagal tayong hindi nagkita eh, di ba? Not for anything. Kasi parang nabunutan ka ng tinik eh. Di ba? Nabunutan ng baga. Ako nga Oo. tinik lang eh, di ba? Ang hirap. Oo. Oo. Kasi hindi naman tayo pwedeng habang buhay mag-dwell sa past, di ba? Dapat nga Oo. hindi. Don't Oo. dwell on your problems, Oo, di ba? yes. Find solutions and move Correct. forward. Oo. Di ba? Tsaka, Diyos ko, no? I'm course. 53 years Oo, old. di Gusto ba? ko namang, Oo. heller. Makailang beses ka mang nadapa.
basta marunong kang bumangon. Oo. At the end of the tunnel, meron palang naghihintay. Pero sabi, huwag mong hanapin, darating o darating. Totoo yun. Basta just focus sa, Oo. of course, kay God. Number one Correct. yan eh. Pagmamahal mo. Kasi ikaw, being a single mom, bless ka rin doon eh. Oo. 'Di ba? Tapos yung mga kapatid mo, tinutulungan mo. Tapos marami kang taong tinutulungan because of your business. Correct. 'Di ba? Priority ko din kasi mga single parents. Oo. Yun sila yung Talaga? sila. Inaano mo talaga Oo. yun? Ikaw ang namimili sa kanila kung sino ang gusto mong magtrabaho para sa'yo. Oo. Gusto ko single dad, single mom. Yun ang mga gusto ko. Talaga? Although pagka nakita mo namang masipag, kahit di naman siya single o ano, capable namang gawin yung ano mo, Oo. susunod naman dun sa rules mo sa trabaho, di ba? Di why not? Pero as much as possible, gusto ko talaga mga single parent. O wala ka pang komisari ngayon? Wala Meron pa? sa bahay. Ay, meron sa Meron. bahay na Doon mismo? lahat nangyayari yung mga Wow. kaganapan. Yung bahay ko, wala sa loob ng subdivision. Kasi pag nasa subdivision kasi sisitahin kayo, di ba? Mga Correct, homeowners. correct. Although hindi naman po mabaho yung So, gawaan namin. So, Mabango. Hindi mo, kumbaga, yung tuyo, tinapa namin, hindi kami yung baladyo. Oo, Di ba? di ba? Siyempre, may pangalan akong iniingatan, Oo, mahirap okay. na. Right. So, sobrang ano lang siya. So, parang hindi organized, na lang malinis, o parang hindi na sanitized lang- talaga. Oo. ayoko kasi pag nasa subdivision ka, irereklamo ka ng kapitbahay, especially yung mga pumipick up doon ng mga courier, di ba? Yes, yes, yes. Diba? Mahigpit ang Yung mga mga subdivision. deliveries, di ba? Correct, yung mga Oo. deliveries. So sabi ko, that's why binenta ko yung bahay ko na isa, kung saan kapitbahay ko si Paulo Ballesteros dati. Oo. Binenta ko yun, yung may Oo. swimming pool. Yes. Sabi, oo. ayoko na. Sabi, kailangan ko magnegosyo. Sabi, dito, sisitahin ka. Dahil Doon, nasa loob ng village oo, yun. nakakahiya din sa mga kapitbahay ko. Oo, Di ba, pasok ng pasok yung mga, Tao, oo. mga delivery, nakakahiya din. So sabi ko, siguro it's about time na mag-move kami sa isang lugar na malaya yung negosyo. Right. Pang dun talaga. Yes. Nangyari naman, nakahanap ako ng lugar na maganda. Pang negosyo talaga. May commissary kitchen kami sa likod. Paano mo na-divide yung time mo bilang a businesswoman at the same time yung showbiz career mo? Buti na lang nandiyan si May. Yung Oo. anak ko, si May Yes. May. Mm. Yung isa kong kapatid na si Dino, na matandang binata. Tapos meron akong tao na 18 years na sa akin, si Gina. Magaling din siya magluto. Kumbaga, inaano ko sa kanya, pinagkakatiwala ko din yung proseso. Ito yung mga hindi nating alam. Timothy, ang ganda ng progress ng kwento ng buhay mo, di ba? Langak. Mula sa hirap, unti-unti kang biniyayaan ni God ng blessings. Iba talaga dasal Diba? din. Oo, diba? It's the most powerful Oo. weapon. It doesn't matter anong religion mo, basta Wala nagdadasal namang ka kinalaman talaga. ng relihiyon dyan, Yes. di ba? Yes, pinaka-importante, prayers, yung commitment Prayers. mo pati, di ba? Correct. Sa trabaho mo, sa ginagawa mo, di ba? Dedikasyon. Dedikasyon, Diba? yun, Oo, number diba? one din yan, Oo, dedikasyon. Tsaka, huwag kang lingas-kugon. Correct, Pag correct. naglingas-kugon ka kasi, Oo. okay, ang ganda, Oo. sipag na sipag ka ngayon, biglang tatamarin ka. Sayang. Sa kataming sinabi mo, dapat wag kang mag-dwell Oo. sa past, di ba? Pero, Dapat karapatan mong umiyak, karapatan tao mong ka lang masaktan, eh. Yes. karapatan mong maglabas ng mga sakit. Kasi pag naubos yan, mapapagod ka rin eh. O, eto ka na ngayon, di ba? Nenegosyo ka na lang. Di ba? Oo naman. Di ba? Actually, kung tutuusin, kung Oo. gustuhin mag-retire sa showbiz, Oo. ang ano ka na eh, Mm. kumbaga stable na ang yung income. Ako, hanggat maaari, Tita Aster, parang mas gusto ko talaga ngayon na mag-focus ako sa negosyo. Kasi talagang gusto ko marami mabigyan ng trabaho. Balansihin mo rin Yeah. kasi iba pa rin yung Nakikita ka. nakikita ka, you being a public figure, Mm. na nakakatulong yun eh. Complementary yan eh. Totoo naman. Di ba? So, Pero mas ano gusto ko yun? ngayon maggawa ng mga movies, indie yes. film, Yes, yes. mga Cinemalaya, yan yung mga gusto ko. yes. Of course, pinakamatinding kontrobersiya na naranasan mo, yung ex mo. Oo. Paano mo na-get over yun? Wala namang pinakamasakit na nangyari sa akin nung namatayan ako ng anak eh. Kaya kahit anong Oo. ibato nyo sa akin, Oo. wala namang masasakit doon. Oo. Kahit anong mangyari Namatayan sa akin. ka ng anak mo na hindi mo man lang nasilip, ko hindi mo nas- lang wala namang ipalibing. masasakit Oo, doon bilang totoo, ina. Totoo. Wala na. Eh sabi ko, siguro, yun na talaga yung pinakamasakit. Namatay siya na wala ako sa tabi niya. Wala na masasakit doon. Kaya sabi ko, pag halimbawa na lalagay na naman ako sa intriga, sa pagsubok, iniisip ko na lang. Nalampasan ko nga yung pagkawala ng anak ko. Yun na yung pinakang masakit. Eh, sabi ko, kung ano man yung mga nangyayari sa akin, binabato sa akin.
Sa isang banda, pinagpapasalamat ko na lang yan kasi, di ba, hindi pa rin ako nakakalimutan ng tao. Anong gusto mong bigay na mensahe, lalo na sa mga nang babash sa'yo dahil hindi naman nila alam yung kwento? Pero lang akong isang sabi nga nila, pag binabash ka, the more na binabanggit ng pangalan mo, the more na dumadami ang biyaya mo. Noong una pumapatol ako talaga. Oo. Ngayon, napupunan nyo ba? Patola ka nga raw before eh. Ngayon, Oo. nakita nyo ba? May mga, Yes, wala. yes. Kasi meron akong nabasa na more bashing, More more blessings. blessing. Correct. Yun na Magandang lang. pananaw sa buhay yan. Yun ang Actually, inaano ko maganda na lang. yun, di ba? Kaya, At saka ang gaan ng pakiramdam mo. di sabi ba? ko nga, ganito na lang. Every time na binabanggit nyo yung pangalan ko, meron akong 10,000 pesos Oo. na darating. Oo, di ba? Eh, sa dami Wow. ng bashers mo, Oo, minsan, oo. tigda 10,000 yun sa, isipin mo yun. Oh, ay, minura niya ako. Okay, 10,000. Ay, binash ako. Another 10,000. Yun na lang. Super Magkakaroon ka ng millionaire ka na milyon. niyan. Baka maging bilyonary. Kaya more bashing, more More blessing. blessing. Kung i-rewind buhay mo, Oo. anong parte doon ang gusto mong balikan? Siguro yung pagbubuntis ko dun sa panganay ko. Nung time na buntis ako sa kanya kasi, lagi kami nag-aaway ng tatay. Napabayaan ko yung pagbubuntis ko. Hindi ako kumakain. Iyak ako ng iyak. Hindi ko na iinom ng tama yung vitamins ko. Kaya siguro ganun yung naging effect dun sa bata. Kaya nagkaroon siya ng sakit, di ba? Meron akong gustong idugtong doon. 16 years after you got separated nung father nung panganay mo, nag-reach out siya sa'yo. Oo naman. May request yata siya noon na gusto niyang madalaw. Oo, pinagbigyan ko siya. Nadalaw niya yung grave ng Oo. anak niya. Ang sementeryo. Oo. Di ba? Punta niya. Pero at that time, meron din siyang sakit na Yata. cancer. And that, wala na kaming komunikasyon. Wala ka na. After Wala that, na. wala na. Oo. So napatawad mo rin siya. Oo naman. Sinabi mo rin sa kanya na pinatawad ka na ng anak. Oo. Oo, ng anak niya. Oh, yeah. Iniyakan mo ba yun? No? After 16 years, di mo inaasahan? Hindi biglang? ako miyak. Hindi na. Wala na. Kasi kung may iiyak naman ako ngayon, yung anak kong lalaki, hindi sila. Sa'yo? Naghingi siya ng sorry. Yes. Buti pa ngayon, naghingi ng sorry. Si Churrut Bumblebee, never. Oh, never nag-sorry yan. Kahit nung nagsasama pa kami, pag nagtatampuhan kami, hindi nag-sorry sa akin yan. Paano kung mag-sorry si Bumblebee mo? I don't know. Hindi ko alam. Hindi. Huwag siya sa akin mag-sorry. Oo. Doon siya sa anak niya. Kasi hindi niya nagampanan yung pagiging amay. Sa akin, tanggap ko nga na wala kang pera, dumating ka sa buhay ko, wala kang pera, ako lahat yon. Kasi mahal kita eh. Tanggap ko yun. Pero doon sa anak mo, hindi mo nagampanan yung pagiging tatay mo. Financially, emotionally. Doon ka mag-sorry. Hindi na sa akin. After all these years, you've been in this business for so long. Tapos, syempre, sa dami mong pinagdaanan, manatutunan. Ako bilang babae na nagmahal, nanay, siguro wag mong ubusin yung sarili mo. Kasi sabi mo nga, darating yung tamang tao. Para pag dumating yung tamang tao, buong buo ka. Mabibigay mo kung ano yung para sa inyong dalawa, para sa pamilya mo. Kasi ang nangyari sa akin, kasi pag nagmahal ako, babaeng bakla talaga ako eh. Give it Talagang all. Ano ko eh. I Oo. give my all. Ganon. Oo. Ganon ako eh. Oo. May pakanta pa, parang tanga to diba? si Poco. Parang tanga to. Para alam nila na singer Diba? ka talaga. Ganon ako Magaling eh. kang singer. Kailangan ko po ng mga racket ah. Anong isang particular song na talagang sobra ang tama sa'yo? Laklak. Tama. Hindi. Meron akong isang kanta na J-Lo. Just a few lines. Always knew you even... Hindi masyadong sikat yung kanta niya. Yung ano, "At every heartbreak was a yellow brick road, pointing me straight just... May tama sa'yo. Oo, may tama ano sa akin sa'yo. yun eh. Oo. Kumbaga, kahit anong mangyari, Oo. mga masakit na nararamdaman mo ngayon, meron niyang parang patutunguhan, papunta ron sa tamang tao. Meron pa ako isang pangkanta na gustong-gusto. Christopher Kineme. Christopher De Leon? Christopher Cross? Yeah. Tsaka yung sailing. Oo. Yan ang mga gusto. Luma, ano? At saka yun, sino kumanta nun? And we climb up the top we fly, let the world go on below. Maganda. Lost in Time! REO Speedwagon. Pero nung bata ako, di ba meron ka rin kanta na pag narinig mo, umiyak ka? Ako nung bata ako, pag narinig ko yung, Good morning, yesterday, Yes. you wake up, Yes. wala na namang almusal. Yung bata ako, pagising, walang almusal, papasok sa school, walang baon, pag uwi, wala pa rin pagkain. Hindi ko nga alam paano kami nakasurvive eh. Alam mo, pagod na pagod sa akin yung guardian angel ko. Thank you ha. Tita, alam mo, yung guardian angel ko, pagod na pagod yan sa akin.
Before I let you go, Oo. klaruhin mo itong lately lang, na kesyo daw, nag-demand ka ng increase ng talent fee mo dyan sa TikTok. Yes, siguro naman, normal lang yun, di ba? Sa isang Oo trabaho naman. na Oo naman. humihingi ka ng increase. Increase, oo naman. Kasi alam niyo naman. Lalo na matagal ka na rin dyan sa Diba? programang yan. 3 oo. years po. Hindi naman po ang bilihin ay papamura, Oo. gasolina, Mm-mm. di ba? Para sa akin, normal yun. Oo. Kung para sa ibang tao, hindi normal yun. It's not big deal, Diba? actually. It's not oo. big deal. Oo. Hindi ko naman po hinihingi yung buong kumpanya. Yes. oo. Diba? Karagdagan lang na maliit lang naman. But you're still part of the show. No na po. But I'm okay. Was it the reason? Just because naghimi ka ng increase? Hindi po ako nag-renew. Opo. You want to do other things? Apo, Focus, gusto kong- focus on your business Yes, as well? mag-focus na lang muna ako sa Oo, negosyo oo, ko. oo. And then, may mga movie naman po na ino-offer like Cinemalaya and ano. Mm-mm. Abangan nyo po. Mm-mm. Then, gustong-gusto ko yan, yung mga ganyang ano. Okay. And natutukan ko rin yung pag-aaral ni Malia. Grade 2 na si yes, Malia, mas oo. active siya ngayon kasi Yes. ako yung andun. Napakabiba ng anak Oo. mo, ha? Bukod sa napakaganda. Correct. O, oo. diba? Thank you, Lord Oo, Jesus. may diba? apo ka na kay May apo May. akong- Oo. Ako po, Oo. parang Tapos, ipo-ipo. ano yung gusto mong mensahe para sa lahat? Sa lahat ng aking taga-suporta, maraming salamat po in 22 years. Yung mga legit natin na followers talagang nandyan. Maraming salamat. Alam ko marami po nagpe-pray sa inyo na sana makabalik ako ulit sa mga regular TV shows. Yan din po Yes. pinagdadasal ko. Siyempre, sino ba ayaw ng trabaho? Siyempre, gusto natin yan. Pero huwag kayong mag-alala, I'm happy now. At natututukan ko po yung negosyo ko. Sabi ko nga, pag napalaki ko to, masaya kasi mas marami akong mabibigyan ng trabaho. Praise. Laban lang sa buhay. Ganyan lang Totoo. talaga. Hindi naman laging patag ang kalsada. Laging may lubak yan. Diba? So, laban lang, kapit lang. At saka sa mga angels mo, si May. Si May muna kasi Tagalog. Oo. Wow. Malia, mamaya ka na. Lagyan na ng ano dito, ng subtitle. Basahin mo na lang. And of course, kay Ate May, maraming salamat anak dahil siyempre, napaka-tiyaga mo rin naman talagang tumutok sa ating negosyo. Maraming salamat. Kasi sabi ko nga, yan naman talaga yung maiiwan ko sa inyo, di ba? Papamana ko sa inyo ng bonggang-bonggay at nalinya naman ang iyong kurso dyan. And of course, to Malia, I love you so much, my dear. And I'm so proud of you because, okay. Pasok. Hinimatay. I'm just here, you know. Mom is always here to support you. If you wanna become a policeman, whatever. Kasi gusto maging pulis. Oo, gulo. Magbabago pa Or yan. supermodel or Miss Universe, Oo. whatever. I'm just here to support you, anak. And to pray for you every day, and ate. Yeah, love you. At saka isa-isa mong apo. At sa aking apo na parang ipo-ipo, yan. Oo. Hoy, nako, Diyos ko po, Gabriel. Mamita, love you so much, okay? Be good. Love you. At syempre pa, yung business mo. Ay, ang aming mamang Pokwang's Gourmet. Sayang, di ako nakapagdala, tita. Pasensya ko na. Hindi, okay. Si lagi kami sold out sa TikTok shop. Oo. So, doon Oo. kami, it's a beautiful problem. Congratulations, Kumbaga, yes. beautiful problem. Magandang problema Oo, yan, kumbaga, yes, tama. ayan. Po, meron po kaming, sa TikTok shop, meron po kami dyan. Tapos sa mga lolo-lola na hindi po masyadong techie, na wala pong TikTok, meron po naman po kaming sa Facebook page naman po. Oo. Mamang Pokwang's Gourmet. Sa lahat po ng mga taga-suporta ng aming produkto, maraming salamat. Pag-pray nyo na mapalaki natin yan para marami tayong mabigyan ng trabaho, ng bonggang-bongga. Pakak! Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes. Nesta Sila Salon for my hair and makeup. Nutritech. Maraming salamat. Jos de la Luna. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpul Joyce Furnitures. Maraming salamat. Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now! And God bless us all. Galing.